So, ayun, good day guys. So, ayun, meron na naman tayong bagong project which is vending machine, no? So, itong vending machine na to is makakatulong dun sa mga tindahan ng mga feeds, no? Kasi ito ay for vending machine ng mga feeds. So, meron tayong 6 na variety ng feeds. So, depende naman, no? So, pwede siyang sa mga cat food, no? Sa mga dog food or dun sa mga tindahan sa manok, no? Pakain ng manok or pakain ng baboy. So, depende, no? So, isa ilalagay nyo. Okay? Then, meron siyang for dispenser, no? Ito, pang-6 na to. Itong 6 na gear na to is for sa variety. Tapos, ito yung para sa load cell. Okay, so magkiklip tayo ng video kung paano siya gumagana, no? Para may idea na kayo before mag-start yung process. So, magkiklip muna tayo. So ayan, kung makikita nyo dito, nag-start na siya mag-dispense, pero dito makikita nyo bigas yung nag-dispense. Pero doon sa project natin is feeds yung mag-dispense, pero same sila nung way nung dispenser, no? So hanggat hindi niya na-reach yung kilo, hindi siya mag-stop mag-dispense. Then may load cell yan sa ilalim, so siya yung magdi-detect kung ilang kilo na yung nadi-dispense. So pag nag-stop na siya, ibig sabihin na-reach niya yung level. So dito makikita nyo may LCD. Pero dapat doon sa ating feeds ay dapat naka-place na agad yung yung plastic bag or yung bag doon sa ating container, no, na magdi-dispense, no. So yung magbubukas yung gear doon, then hangga't hindi na uubos, so hindi siya mag-stop maghulog yung bigas or yung feeds. So yun yung end ng process natin, no. So ayun, napanood nyo na, no. So ayun yung process. Then meron tayong printer, no, mini printer para hindi na mahirapan yung admin or yung may-ari ng tindahan na magsulat ng resibo. So siya na yung magpiprint ng resibo. Then yung mainboard na ginamit natin is Arduino Mega, no, para maraming pins. Then ESP32, no, na may expansion board kasi meron tayong mobile app, no, para ma-monitor natin yung mga level ng speed ng feeds. Tapos meron din control doon, no. So ito yung pang detection ng mga feeds, no, yung level kung ilan na lang yung nakalagay doon sa container, mga ultrasonic na 6, no. Then ito, yung load cell, siya yung magkikilo ng ating feeds na nagdi-dispense, no. Then ito, meron tayong 2 LM, isang 9 volts yung output, tsaka isang 5 volts for servos, no. Then ito yung HX711 load cell amplifier para tama yung output ng kilo or hindi malulugi yung consumer, no? Okay. Then yung ating main power supply is 12 volts, no. Kaya may converter tayo. So, ayan, start tayo dun sa ating mobile app, no? So, para makita natin kung paano siya nag-monitor. Okay, so, yun, yung logo natin, e-vending, then feeds monitoring. Ayan, so, kita nyo pantay-pantay kasi wala pang nakalagay, no? So, kapag naglagay tayo ng object or nung feeds, no? Ayun, makikita nyo, tumaas agad, no? Then, ito ay monitoring din kahit saan, no? Kasi nakakonect siya sa Firebase. So, basta may internet tayo, ano natin. So, ayun, tinanggal natin yung kamay, kaya bumalik siya. Then, makikita nyo, nagwe-wave din yan para parang mas maganda yung UI, no? So ayun, makikita nyo variety 1, variety 2. So 6, kaya 6 yung ating ultrasonic, no? So proceed tayo sa transaction or dun sa ating pag-select ng bibili natin. So select tayo ng halimbawa variety 1 na lang, no? Then kapag i-start natin ng dispenser nang wala pa tayong in-input, so magkakaroon ng error. So select kilo. Okay, so select lang tayo ng 1 kilo kasi para mas madali siyang i-load cell, no, kasi mamaya maghahanap to ng kilo para di tayo mahirapan. Okay, pag start mo ng kilo, so dapat bubukas na to yung ating variety 1, then mag-start na siya mag-dispense nung feeds, no, or yung kung ano yung binibenta natin. Then ayun, dapat nakasara si gear ng load cell, no, kasi syempre kapag nakabukas yan, mahuhulog yung dinidispense ito, no. Okay, then makikita nyo na naghahanap na. So ayun yung naghahanap ng kilogram, no. So hanggat hindi natin nakukumplete yung 1 kilo, hindi matatapos or hindi magbubukas itong ating container na ano, no, doon sa container ng load cell, no. Okay, so ayan, kapag nilagyan natin ng force yan, naghahanap yan ng kilo. So dapat ma-reach natin yung 1 kilo. Then kapag na-reach natin, sasara na yung si variety 1. Then magbubukas na ito ngayon for dispensing. Then magpiprint na ng resibo, no. Ayan. Makikita mo yung transaction details. Ayan. So, konti lang naman yung nilagay natin doon sa resibo, hindi natin papahabaan. So, ayan. Then, transaction details, item, variety 1 kg, yung kilogram yung sinelect natin sa app natin. Then, ayun, thank you, come again. So, yun lang naman. Then, makikita natin yung purchase history natin. So, antayin natin 708. Antayin natin 708. Ayan. So, ito kasi, pinalagay lang ng ating client ito, no. So, hanapin natin yung 708 yung time.
707. Ayan, so ito yun, no, 707, no. So, variety 1 and 1. So, kasi sa ating Firebase, no, wala siyang halo-halo yung data doon. So, kaya ganito yung dinidisplay na natin. So, ito lang naman is para makita natin na pumasok yung kanyang transaction. So, hindi kasi siya katulad ng may SQL na may order, no. Pwedeng i-order by ascending, no, dun sa time. So, iba kasi sa Firebase. Ayun, so, pwede rin natin i-print yung ating yung ating file, no, or yung ating mga transaction sa PDF, no, para pwede nating i-print. So, ayan, makikita nyo yung mga transaction history or purchase history. So, ayun. So, yun lang naman yung ating main, no, function ng ating project. So, ayun, kung interested kayo, so just message me na lang doon sa ating Facebook account at yung email. Pero mas active tayo sa Facebook, so doon nyo na lang siguro kontakin, no. So, i-display ko na lang yan sa description at doon sa ating last part ng video. So, thank you ulit sa panonood and God bless sa inyo palagi. Thank you.